Una sa lahat, nilapitan ng police mobile ang pickup truck na yan na pagewang-gewang sa kalsada. Isang pulis ang makikitang pilit binubuksan ang bintana ng sasakyan. Ano kaya nangyari sa driver ng pickup truck? Yan ang dapat abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte nakipagkita kay dating VP Leni Robredo sa Naga City. Ano kayang napag-usapan nila? Alice Go, hindi natuloy ang paglipat sa Pasig City Jail. Low pressure area sa silangan ng Batanes naging ganap ng bagyo. Mga uulaning lugar ngayong weekend dalamin. Panibagong tigil pasada ng mga jeep ikinakasa sa darating na Lunes at Martes. Isang madre agaw eksena sa kalye ng biglaang naging traffic enforcer. At sa Showbiz Tonight, bagong album ni SB19 Pablo, trending agad. Nakatakda ng ilipat ng Pasig City Jail si Alice Go kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Ang kampo ni Go maghahain naman daw ng petisyon para makapagpiyansa ang dating alkalde. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Sumailalim sa booking at medical procedure sa Camp Crame sa Quezon City si dating Bamban Mayor Alice Go ngayong araw. Kasunod dito ng paglalabas ng warrant of arrest ng Pasig RTC Branch 167 laban sa dating alkalde para sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng niraid na pogo sa Bamban. Matapos ang booking procedure, dadalhin si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory alinsunod sa utos ng korte. Paliwanag ng korte, nakitaan nila ng sapat na batayan para dinggin ang kaso. Sa Pasig City Jail Male Dormitory naman, ililipat ang Malaysia na si Walter Wong na nakakulong ngayon sa Tarlac Provincial Jail Male Dormitory. Si Wong ang dating General Manager ng Zunyuan Technology at Hongsheng Gaming na nag-operate sa Bamban Pogo Hub. Kasama rin sa pinaaresto ang iba pang akusado na business partners ni Go. Sa September 27, itinakda ng korte ang arraignment at pre-trial conference sa kaso. Walang piyansang inilaan kina Go para sa qualified human trafficking case. Pero ayon sa kanyang kampo, maghahain sila ng petition for bail. First and foremost consideration namin yung safety ni Mayor Alice Go, considering yung mga threats sa buhay niya. Pero kasi feel namin mas secure siya sa PNP custody. Inihanda na ng BJMP ang selda ni Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Dahil maliit ang espasyo sa loob ng selda, makakasama ni Go sa pagtulog ang ibang inmate. Higit 40 preso ang nasa isang selda sa naturang bilangguan. Medyo mararamdaman po ang siksikan. We have no VIP treatment or special treatment sa BJMP. As a policy and practice, hindi po talaga yung ginagawa. Kung walang piyansa sa kasong qualified human trafficking, nakapagpiyansa naman si Go para sa kaso niyang graft sa Valenzuela Regional Trial Court kanina. Imbes na 180,000 pesos para sa 2 counts ng graft, naging 540,000 pesos ang halaga ng bail ni Go matapos itong triplehin ng Valenzuela RTC. Naka-bulletproof vest si Go nang dumating kanina sa RTC. Bago magdesisyong magpiyansa, dadalo sana ng arraignment ng kanyang graft case si Go. Pero hindi ito natuloy dahil sa nakabinbing motion to quash information ng kanyang kampo. We really not intend to post bail. Kasi nga, bakit ka magpo-post ng bail kung di ka naman din makakalabas, di ba? So, mag-post man siya ng bail nung panahon na yun, meron pa rin siyang detention order sa Senate. So, wala, ganun din. So, sasabay na lang namin yung post ng bail. Pero kasi nga, nasabi ko kanina, yung first and foremost consideration, safety. Ina-assess namin kung saan feel namin mas safe siya. So, niroll out namin yung Valenzuela, nag-post kami ng bail. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Hindi natuloy ang paglipat kay Alice Go ngayong gabi sa Pasig City Jail Female Dormitory. At live mula sa Pasig City, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano nangyari at ba't hindi natuloy ang paglipat?
Bok, as of 10:27 p.m. no, na-receive nga nitong Bureau of Jail and Management Penology spokesperson J-Rex Bustirera yung kumpirmasyon mula naman sa Philippine National Police na hindi na nga tutuloy yung transfer o paglipat dito sa Pasig City Jail female dormitory nitong si dismissed Banban Mayor Alice Go. Dahil yan, Bok, sa mga kakulangan doon sa documentary requirements, kabilang na riyan yung resulta ng medical exam. At Bok, ayon sa BJMP, no, nakumpirma rin natin na kung ililipat nga dito si dating Banban Mayor Alice Go, ay magiging kahalintulad siya ng mga normal na inmate at papasok siya doon sa isang selda kung saan nasa 4 na po nga yung inmate at walang special treatment. Yan naman yung ginarantiya sa atin ng BJMP at nasa 70 pesos lang, Bok, per meal yung magiging allowance nga dito sa pagkain. Pero nang tanongin natin, Bok, kung magiging posible ba yung pag-transfer dito sa Pasig City Jail nitong si Alice Go nito nga ngayong weekend, ay posible naman daw yan dahil case to case at depende na rin yan sa hihilingin nitong PNP. Pero on a normal basis at per policy ay hindi yan mapaprocess within the weekend. So possible next week pa ma-transfer dito sa Pasig City Jail itong si Go. Bo. Maraming salamat, Reniel Pawid. Mga kapatid, nagpapaulan na ngayon sa Batanes ang bagyong Igme. Huling namataan ng sentro ito 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ng Tropical Depression Igme ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at bugso nga abot sa 70 kph. Signal number 1 ngayon sa Batanes kaya delikadong pumalaot doon. Hindi magla-landfall ang bagyong Igme at sa linggo, posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero pinapalakas ito ang hanging habagat na magpapaulan sa bansa ngayong weekend. Umaga pa lang bukas, uulan na sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Zambales at Bataan. Posible rin ang mahinang pag-ulan sa hapon sa Calabarzon, Mindoro, Bicol Region. Gayon din sa Metro Manila. Mas malakas naman ang nagbabadyang ulan sa halos buong Kabisayaan, pati na sa Mindanao. Halos magiging maulan din sa linggo, kaya ingat sa banta ng pagbaha at landslides. May kinakasan na namang malawakang tigil pasada ang ilang transport group sa Lunes at sa Martes. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Panibagong tigil pasada na naman ang niluluto ng transport group na Piston at Manibela. Ideklara natin ang 2 araw na tigil pasada transport strike simula sa Lunes. Kasunod pa rin yan ang pagtutol nila sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Matatanda ang humirit na ang Senado na masuspende sana ang programa. Pero tinablayan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang isang malaking problema ay lagi nag-uusap pero walang nagiging dulo yung nagiging pag-uusap. 8 taon na pinag-aaralan yung usapin ng issue ng programang ito. Kaya ibig sabihin yan, sa loob ng 8 taon, dapat isuspindi nila yung programa nila kasi puro pag-aaral eh. Ayon sa Piston, kabilang sa isinusulong ng kanilang tigil pasada ay ang tuluyang pagbasura sa modernization program, tigilan ng pagpipilit sa franchise consolidation, at ang pagbabalik ng renewal ng prangkisa at rehistro ng lahat ng PUV na hindi sumali sa kooperatiba. Gusto rin nilang mailipat ang pondo para sa PTMP sa rehabilitasyon ng mga tradisyonal na jeep. Sana'y payagan din daw ang mga sumali sa kooperatiba pero nagbago na ang isip na mag-withdraw. Ayon sa transport groups, nationwide ay ikakasan nilang tigil pasada sa Lunes at Martes, September 23 at 24. Kaya namin dinala dito ang habag-kainan para ipakita na wala ng laman ang aming mga lamesa, ang aming mga kaldero dahil sa panggigipit ng LTFRB, ng DOTR. Base sa datos ng Manibela at Piston, hindi bababa sa 10,000 driver at operator sa Metro Manila ang hindi na nakakabiyahe ngayon. Hindi na kasi sila pinapayagan ng Land Transportation Office o LTO na mairehistro ang kanilang sasakyan dahil hindi sila bahagi ng kooperatiba o korporasyon. Katulad na lang ni Mary Grace Duldulao na hindi na maibiyahe ang 2 jeepney sa rutang Cubao-Montalban. Ito po yung panahon na kami po talaga ay sobrang gipit, sobrang hirap kasi yun po yung kailangan namin hanap buhay namin na nawala. Sagot naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tuloy ang modernization program pero may gagawin silang mga pagbabago.
Nitong September 17, nakipagpulong ang Department of Transportation at ang LTFRB kay Senate President Cheese Escudero. Matatanda ang naglabas ng isang resolusyon ng Senado para sa pagsususpinde ng PUV Modernization Program. Pero sa halip na ipatigil ang programa, nagkasundo na lang ang dalawang kampo na magpatupad muna ng ilang pagbabago. Papayagan na raw ng LTFRB ang mga operator na hindi nakapag-consolidate na sumali sa anumang kooperatiba. Pero hindi pa rin sila papayagan makapagbuo ng sarili nilang kooperatiba. Tama rin ang Senate na dapat walang maiwanan sa programa ng gobyerno. Sa niluluto namang tigil pasada sa susunod na linggo, kampante ang LTFRB na hindi lubusang maapektuhan ang mga commuter. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Matapos ang dalawang sunod na linggong rollback, may nakaamba namang taas presyo sa produktong petrolyo. Sa tansya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 40 hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina. Hanggang 40 centavos naman ang nakikitang taas presyo sa diesel at hanggang 20 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel, gayon din ang interest rate cut ng US Federal Reserve. Sa ibang balita, nagkita sina Vice President Sara Duterte at dating VP Leni Robredo sa Naga City. Ayon kay Robredo, habang nasa Naga si VP Sara para dumalo sa Peña Francia Festival, ay binisita siya nito sa kanyang bahay. Personal daw ang kanyang naging pag-uusap at hindi raw tungkol sa politika. Bagay na kinimpirma rin ng tagapagsalita ni Robredo. It was more of a courtesy call dahil usually naman yan during the Peña Francia Festival. Kumustahan? Tungkol sa pamilya, tungkol sa basically chikahan. I think the visit lasted about an hour. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang Office of the Vice President tungkol dito. Isang kaibigan daw ang nag-imbita kay VP Sara sa pista at nag-arrange ng casual meeting kay Robredo. Bukod kay former VP Leni, binisita din daw ni VP Sara ang ilang personalidad sa Bicol. Kilalang kalaban ng mga Duterte sa politika si former VP Robredo na laging pinupuntirya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2019, tinawag pa nga ni Vice President Sara si Robredo na fake VP dahil sa naging komento noon ng dating bise tungkol sa issue ng pagiging tapat ng isang kandidato. Sa Kamara naman, sasabak si dating Senadora Laila de Lima. Ayon ay para sa party list na mamamayang liberal. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Formal nang tinanggap ngayong araw ni Attorney Laila de Lima ang nominasyon bilang lead nominee ng mamamayang Liberal Party list na pambato ng Liberal Party para sa 2025 midterm elections. Sa Facebook post ng dating senadora, kasama niya bilang co-nominees sina former Congressman Teddy Bagilat at Erin Tanyada. Caption ni de Lima, walang atrasan at tuloy na ang laban. Bukod sa kanilang tatlo, inanunsyo rin ng Liberal Party na muling tatakbo sa pagkasenador ang official candidate nila na si Kiko Pangilinan. Sa panayam kay De Lima sa programang Story Ko ng One News, aminado siyang humina ang puwersa ng Liberal Party nitong mga nagdaang taon. We need to reinvigorate. We need to rekindle. Our focus now is to regroup, reignite from the kakamping base. We shall be catering also and attending to the needs of the marginalized sectors covered by our ML. Kabilang daw sa mga isusulong ng mamamayang Liberal Party list ang karapatan ng mga kababaihan, kabataan, magsasaka at manggagawa. Itinanggi naman ni De Lima ang mga paratang na tila mas napapalapit ang Liberal Party sa Marcos administration. Ngayong matindi ang tensyon nila kontra sa mga Duterte. Wala rin daw balak ang LP na makipag-alyansa sa mga Marcos sa darating na eleksyon. It just so happened that there are more issues that seem to be aligned with the position of the BBM administration. Hindi kami pumapanig sa BBM administration for the sake of being politically allied with them, because we are not politically allied with them, because there are still issues that we hold them to account. Pero ayon naman kay Tanyada, sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, suportado ng Liberal Party ang mga aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa mga usapin sa Pogo at West Philippine Sea. Ihamak na mas maganda yung posisyon ni
ni Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay Pangulong Duterte. So, depende sa issue. Samantala, buo na raw ang loob ni dating Vice President Leni Robredo na tatakbo siya bilang alkalde ng Naga City. I think it is well known that she wanted to continue the legacy of Secretary Jessie sa Naga, no? And build on that. For us, it's a good choice para yung good governance ay patuloy na tumatakbo dito sa siyudad ng Naga. Kasabay naman ng anunsyo ng Liberal Party, pinangalanan din si Senador Bong Revilla bilang opisyal na senatorial candidate ng Lakas CMD sa kanilang National Convention kanina sa Malacanang. Kasama sa nag-anunsyo nito ang Lakas CMD President na si House Speaker Martin Romualdez. Nakipagsaning puwersa na rin ang Lakas CMD sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos para sa mga susuportahan nilang kandidato sa susunod na eleksyon. Layo nitong ipagpatuloy ang mga nasimulang programa ni Pangulong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Binunyag ni dating Cebu City Mayor Tommy Osmeña na kumukubra umano ng 1 milyong piso kada linggo noon si retired Police Colonel Royina Garma mula raw sa illegal na sugal. Sinubukan niya raw itong isumbong dati kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pero tila binaliwala lamang. Nasa frontline ng balitang yan si Myron Enriquez. Mas masahol at delikado pa raw si dating PCSO Chief at retired Police Colonel Royina Garma kumpara sa negosyanteng si Janet Lim Napoles na sinasabing utak ng PDAF scam. Yan ang revelasyon ni dating Cebu City Mayor Tommy Osmeña sa programang Storycon ng One News. Ayon kay Osmeña, mas maraming pera pa ang nawala sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng pamunuan nito ni Garma noong 2019. PCSO has lost 80 billion pesos under Garma. That's bigger than all the losses of Parmalee and what Napoleon stole in Port Barrel. I said she's dangerous. She's worse than Napoleon. Dagdag pa ni Osmeña na kinabang umano rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Congressmen and senators eats out of the hand of Napoleon. Well, Duterte eats out of the hand of Garma. Sa Quad Committee hearing ng Kamara kahapon, ibinunyag din ni Osmeña na kontra siya noon na italaga si Garma bilang hepe ng Cebu City Police. Nalaman niya raw kasing kumukubra si Garma ng limpak-limpak na salapi mula sa iligal na sugal noong siya'y hepe ng Criminal Investigation and Detection Group. She was collecting 1 million pesos a week. I cannot accept this for Cebu City. Isinumbong niya raw ito kay dating Pangulong Duterte pero tila hindi raw ito pinansin. I complained to President personally, then Bongo, who was beside him, who was present, everything, and we look into it. So I prepared documentation for Bongo, and of course nothing happened. Dito na raw may nagbanta kay Osmeña. Somebody told me, don't touch the president's women. And I said, what? Mayor, who told you that? May we know who told you that? No, I cannot tell you. He'll be killed. Sa kabila ng pagkontra ni Osmeña, itinalaga pa rin hepe ng Cebu City Police Chief noon si Garma sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Dito na itinuring na hotspot ang Cebu City dahil sa dami ng namatay noong war on drugs. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Quad Committee si Garma dahil sa kanyang pagkakasangkot umano sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords noong 2016. Samantala, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong obstruction of justice at grave misconduct na inihain noon ni Garma laban kay Osmeña. Dahil yan sa umano'y utos ni Osmeña noon na pakawala ng 3 suspect na nahuling illegal na nagre-refill ng LPG sa butane canister. Sa desisyon ng Ombudsman, dismissed ang mga reklamo dahil sa kawalan ng merito. Muli namang iimbitahan si Osmeña sa pagdinig ng House Quad Committee sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, umano'y dating miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy, hawak na ng PNP. Pambibiktima ng deepfake sa P-pop groups na BINI at G22 na ungkat sa kamera. At latest album ni SB19 Pablo na Laon, instant hit. Magbabalik pa ang Frontline tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hawak na ng Philippine National Police ang isa sa mga dating miyembro ng umunoy private army ni Pastor Apollo Kibuloy na Angels of Death. Binabulanan ito ng kampo ng pastor, gayon din ang umunoy pag-aalok ni Kibuloy ng mga babae nilang miyembro sa ilang personalidad, kabilang umuno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa Frontline balitang yan si JC Cosico. Sa press conference kanina ng Philippine National Police, kinumpirma nilang hawak nila ang isa umanong dating miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang umano'y private army ng pastor na ipinapanakot daw sa mga biktima ng umano'y pang-aabuso ng religious leader. May mga partikular na kaso raw itong binanggit na hindi namang idinetalye ng PNP para sa kanyang seguridad. May mga kasamahan pa raw siya sa naturang private army na natatakot lang lumantad. Nagkakaroon po ngayon ng pag-uusap para makausap din natin at makaharap natin na face-to-face yung mga sinasabi pa niyang iba niyang mga kasamahan na tumiwalag na sa KOJC at handang makipagtulungan sa ating sa PNP. Nauna nang sinabi ng PNP na may hawak ng listahan ang Police Regional Office 11 na mga posibleng miyembro ng Angels of Death. Inaalam daw ngayon kung may mga nakarehistrong baril sa mga ito. Para naman sa kampo ni Kibuloy, gawa-gawa lang ang naturang grupo. Hindi raw Angels of Death kundi Angel Warriors ang meron na nag-aalay umano ng dasal para sa pastor. He was at a loss as to what kind of angel is in custody of the PNP. He surmised that perhaps this is a season of tribulation against him, but he is confident that there will be a season of redemption. No? There will be a season that he will be proven innocent of all these new charges against him. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang mga lumalabas na impormasyong inaalok umano ni Kibuloy ang ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga taong malalapit sa kanya. Kabilang daw dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. This is a very serious allegation. We are now in the process of documenting all these allegations at nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. Mariin din itong pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy. Nakakasuka na po yan na kababuyan, no? Na pararatang against sa aking kliyente. No? That did not happen, nor will that ever happen because the teachings of Pastor Apollo Kibuloy is for redemption of souls, for saving of souls, and not throwing the souls into hell. Nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Kibuloy na una nang umapila ng hospital arrest. Maayos naman daw ang kanyang kondisyon at patuloy na binabantayan ng mga nurse sa Custodial Center ang kanyang kalusugan. Pinaghahandaan na rin ng kampo ni Kibuloy ang preliminary conference at pre-trial sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagdaos ng General Assembly ang Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City kanina. Pinangunahan ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang chairman ng partido. Nanumpa ang mga bagong miyembro at opisyal ng PDP. Itinalaga namang campaign manager si Senator Robin Padilla na siya ring presidente ng partido. Dinaluhan ng may 1,000 miyembro at taga-suporta ng PDP ang General Assembly. Bumisita naman kanina sa Malacanang si Indonesian President-elect Prabowo Subianto. Sa kanyang courtesy call, nagpasalamat si Prabowo sa pagpapaunlak ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa susunod na buwan pa manunumpa sa pwesto si Prabowo pero pinili na raw niyang makipag-ugnayan ng maaga sa mga lider ng iba't ibang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagbisita ni Prabowo ay nagpapakita ng gumagandang relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Sa Nobyembre, nakatakdang ipagdiwang ang ika-75 anibersaryo ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Pati mga sikat na P-pop groups na BINI at G22 nabibiktima na rin ng deepfakes.
Naalarma dyan ang ilang mambabatas kaya't pinag-utos na ang pagpapaigting ng kampanya kontra dito. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bini at G22. Ilan lang sila sa mga kinahuhumalingang P-pop o Pinoy pop girl groups ng kabataan ngayon. Pero kalakip ng kanilang kasikatan ay ang pagiging target ng tinatawag na deepfake. Mga video na gawa sa AI o Artificial Intelligence kung saan ang mukha nila ang pinalalabas na may sinasabi o ginagawa. Dito sumentro ang budget hearing ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Kamara ngayong araw. Yung binabago yung kanilang mukha, nakikipaghalikan, etc. Kung ano-anong mga ginagawa sa kanilang mga images. Yung rise of deepfake technology poses a significant threat not just to these P-pop girl groups or celebrities, but to our society as a whole. The government should take proactive measures to address this emerging and alarming challenge, Mr. Speaker. Ayon kay DICT Budget Sponsor Representative Luis Campos, nasa proseso na ang ahensya ng pagpapalakas ng kanilang kakayahang mag-trace ng deepfakes. Ang ahensya po natin ay nag-acquire na in the process of acquiring the most current equipment and tools to be able to identify deepfakes, first of all, and to be able to track down the perpetrators, Madam Speaker. Although sad to say, yung pong CICC is severely underfunded. So hopefully, in the next budget cycles, we can increase the budget, if not in this one, for CICC so that we may be able to eliminate, minimize substantially, if not totally eliminate these activities. Dagdag pa ni Campos, meron na ring nakalatag na Memorandum of Agreement ang DICT sa mga social media platforms tulad ng Meta, TikTok, Google at iba pa laban sa deepfake. Importante din po yung blocking mechanism, yung reporting mechanism ng nasabing mga social media platforms ay nandito na po sa DICT. So within the day, it can be blocked. But then again, the damage would have been done. So I think the move to have those deepfakes bannered once they are identified to be as such is a very significant step forward. Naghain na rin daw siya ng panukalang batas na pinaiigting ang parusa laban sa mga ganitong krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Pinupusuan ngayon ng 18 si Pinuno Pablo ng SB19 dahil sa bago niyang album na Laon. Yan at iba pa sa report na to. I'ma drop it on you soon. Come on. Instant hit ngayon ang kalalabas lang na album ni SB19 leader Pablo na Laon. May video message pa si Pablo sa kanyang fans. Sana po ay pakinggan niyo po at magustuhan niyo. Maraming salamat. May 7 songs ang Laon album, kabilang ang main track na New Moon. Nariyan din ang mga kanta ni Pablo na Don't Care, Butata, Puyat, Blessed, Tambol at Mika. Trending ngayon ang Laon sa X. Iba ka talaga, Pablo. Attention Ben and Ben fans! Maglalabas ang Pinoy indie folk pop band ng kanilang 3rd album this November. May schedule na sila para rito na may hashtag na Ben and Ben Album 3. Sa November 27 ilalabas ang official trailer para rito. Sa October 4 naman, may very important announcement ang banda. Magre-release din sila ng single sa October 18. Kahapon lang nang i-post ng grupo ang animated picture ng langit na may text na How Must We Live para sa naturang album. Base sa litrato, sa November 29 ito ilalabas. Last May lang nang ilabas ng Ben and Ben ang latest single nila, Cut Comments.
Diyan lang kayo mga kapatid, may ihahatid pa akong chika mamaya. Susunod, News 5 exclusive. Illegal na bentahan ng mga aso, bistado sa Bulacan. 2 suspect, arestado. Pulis sa Amerika to the rescue sa isang senior citizen na nagka-medical emergency habang nagmamaneho. At sa ride tayo dyan, paglanghap ng hangin na may halong asin, kakaibang paraan ng pamparelax sa Taguig City. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Huli sa akto ang tangkang pagbibenta ng mga aso sa Paumbong, Bulacan. 2 suspect ang naaresto matapos magpanggap na buyer ng mga pulis. Nasa frontline ng balita yan si Brian Basa. Exclusive. Sa unang tingin, aakalain yung basura o pangalakal. Pero mga aso pala ang laman ng sakong yang inabutan ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group sa Paumbong, Bulacan. Arestado naman ang 2 lalaking ito. Binalak nilang ibenta ang mga aso para katayin at kainin. Nahuli ang 2 kawatan sa tulong ng sumbong ng Animal Kingdom Foundation. Kaya mismong ang mga pulis ang nagpanggap na buyer sa operasyon. Nagsimula po ito nang pumunta ang Animal Kingdom Foundation at nag-complain regarding sa pagbibenta ng mga aspinaso. Nakapag-test buy kami nung nakaraang araw, positive naman. Napa-order uli ng ibang aso na kinasan namin yung entrapment operation ngayon. Kahit nahuli na sa entrapment, todo tanggi ang suspect na si Francis na sangkot siya sa bentahan ng aso. Pwede rin ba makakilipakta? Baka ako madiskarasyon, bawal daw eh. Pagkanda rin ko nakakakit, baka ako mamaya. Wala pa makakilipakta ako. Si Alyasmar naman, inaming nagbebenta nga siya ng aso. Nakuha niya raw ang mga ito sa Hagonoy, Bulacan. Binibenta raw ang mga aso rito ng 200 hanggang 300 piso kada isa. Kailan ka nagsimula sa kahapon? Ilang aso ang nabili mo? 4 na aso. Saan dadalhin yung aso niyo? Nasa pangangalaga na ngayon ng Animal Kingdom Foundation ang nasa gitna 4 na aso. Nakakulong naman ang 2 at mahaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. To the rescue ang isang pulis sa isang motoristang nagka-medical emergency habang nagmamaneho sa Michigan sa Amerika. Sa kuha ng CCTV, makitang mabagal at pagewang-gewang ang takbo ng isang pickup truck. Sinundan ito ng police mobile, isang pulis ang makikitang pilit na inaabot ang bintana ng sasakyan. Binuksan ng driver ang kanyang bintana hanggang sa makapasok ang pulis. Dito na inihinto ng pulis ang sasakyan at kinumusta ang driver. Dinala sa ospital ang motorista at maayos na ang lagay sa ngayon. Hindi na dinatali kung ano ang naging medical emergency ng driver. Weekend is coming! Oras na para mag-relax at magtanggal ng stress. Bukod sa mga spa, bakit hindi nyo puntahan ang isang tinatawag na breathing room sa Taguig? Tara, tayo dyan! Sa gitna ng pagod at pagiging busy, deserve natin ang pahinga. At dito sa Taguig, may kakaibang paraan ng pagre-relax na pihadong makakatanggal ng inyong stress. So what's different about us is that we are your one-stop wellness place. So we offer different kinds of classes. We have a salt room.
Sa salt room, may malalanghap na microparticles ng asin na mainam daw sa kalusugan. It is a room specifically designed where we have a salt machine that grinds microparticles of medical grade salt in the air. What it does is that salt is antimicrobial, antibacterial, so it clears out our respiratory system. Ang isa sa kanilang ino-offer sa salt room, ang sound bath. Dito, iba't ibang instrumento ang ginagamit para makagawa ng tunog at vibration para matanggal ang tensyon at maipahinga ang katawan. What's different about our practice is we use different instruments from all around the world. So sound healing, napaka-ancient practice na po ito of using sounds as a tool to enter state of relaxation. Oras na para matanggal ang stress at makapag-relax. Inhaling slowly into your nose. Then exhaling slowly out of your mouth. Imagine being in your most peaceful, Namaste. Sa feeling ang gaan, nakaka-relax na vibration. And yung favorite part ko is yung parang nasa beach. Diba? Parang kasi we Filipinos, pag stress tayo sa trabaho, diba? Parang gusto natin waves sound. At the same time, yung salt nakatulong sa breathing ko because I have rhinitis. So, medyo na-clear siya. Very demure, very mindful, at talagang nakakapag-recharge ng katawan at isipan. Mga kapatid, hanggang sa susunod nating ride tayo dyan. Mind-blowing. Whoa, that's a mystery. Abangan, Lea Salonga, may special appearance sa isang American TV series. At Madre nag-viral matapos magbanto ng traffic sa Maynila. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Makakasama naman ang Pinoy Pride na si Lea Salonga sa new season ng Emmy-nominated series na Finding Your Roots. Si Lea mismo ang nagkumpirma niyan sa kanyang Instagram account. Nirepost niya ang trailer ng award-winning series. Mapapanood ang Finding Your Roots kasama ang theater star sa January 2025. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jana Lipoon. Happy Friday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kakaibang traffic enforcer nakita ng mga motorista sa isang kalsada sa Manila. Maraming motorista ang napabiglang tingin nang mapansing isang madre ang nagmamando ng traffic. Yan po si Sister Constance. Sinayos niya ang daloy ng mga sasakyan sa harap ng isang eskwelahan nang makuhanan ng video ng netizen. Ayon sa uploader, umaga noon at rush hour, kaya't maraming sasakyan. Natuwa raw siya sa isang madre ang nag-ala enforcer. Nakaka-proud at feeling blessed din daw siya. Biro naman ng ilang netizen, minus point sa langit kapag hindi sumunod kay Sister. Huwag na huwag nang susubukan lagyan si Sister. Oh, bawal bribery. Lalo huwag iinit ang ulo mo pag sinita ka niya. Oo. Bless muna, respect. Dapat pala ang mga madre ang... Kalmado ni Johnny, no? Dahil yan sa asin. Dahil sa asin. Dahil yan sa asin. Mga 10 din. Nadala ka namin ng asin palagi. Meron akong baon actually. Meron ka dala? Rock salt nga lang. Taray.
Alam mo na, Sir Ed. Hindi na ako hihirit. Sige. But you know, when you think about it, asin, sodium chloride, it's composed of two poisonous and very extremely reactive chemicals or metal. Actually, sodium is a metal. It's not even ano. Can you imagine? It's a metal. Pero pag pinagsama, nagigib sa itlog mo, di ba? Equals, anong kalalabasan, sir? Anong point? Sorry. Malat na itlog. Cameraman ka. Come on. Mga kapatid, 1960s na lang po at Pasko na. Lapit na. Kung dito, mag-iwais malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mayan Losbay. Ako na po si Edley. Ikaw ang kasulus mga kapatid. Magandang gabi.